Masaya kang nagda-drive papunta ng trabaho ngayong umaga dahil may balitang mapopromote ka pa. Hanggang sa bigla na lang tumirik ang sasakyan mo sa gitna ng ulan. Wala ka na palang gas at tubig na lang ang nakikita mo sa daan. Napaisip ka tuloy. Pwede kaya talagang gamitin ang tubig para paandarin ang mga sasakyan? Para masagot yan, alamin muna natin kung paano ba talaga umaandar ang isang kotse. Siyempre, meron itong makina kung saan nasusunog ang mga fuel o pampasiklab. Ang proseso na ito ay tinatawag nating combustion, kung saan ang fuel ay nahahalo sa oxygen para magbigay ng heat energy at light energy. Ngunit, para magkaroon ng pagkasunog ay dapat nasa tamang temperatura ang mixture ng fuel at oxygen. Tinatawag itong ignition temperature at ito ang dahilan kung bakit hindi nasusunog tayong mga tao at iba pang nakapaligid sa atin kahit na ang daming oxygen sa hangin. Kailangan kasi ng tamang init para magkaroon ng pagkasunog. Ito ay nakadepende sa uri ng fuel. Halimbawa, ang gasolina ay may auto-ignition temperature na mga 247 to 280 degrees Celsius. Ibig sabihin, sa ganitong init, pwedeng magliyab ito ng pusa. Samantalang ang diesel naman ay pwedeng magliyab kahit 210 degrees Celsius pa lamang. Kailangang maabot ng makina ng kotse ang mga ignition temperature na ito. Para sa mga makina ng diesel ay gumagamit ito ng compression. Kapag sobrang taas ang compression ay tataas din ang init at maaabot ang ignition temperature. Pero sa mga gasoline engine naman, may tinatawag na spark plug. Nagbibigay ito ng paunang pagsiklab at pagkatapos nito ay tuloy-tuloy na ang combustion ng gasolina. Habang may combustion na nangyayari ay patuloy ang pagkaroon ng heat energy. Itong enerhiya na ito ay natatransform sa mechanical energy at napapagalaw tuloy ang mga piston ng makina. Ito naman ay magpapagana sa mga gears ng kotse at sa madaling salita ay makakatakbo na ito. Kapag kailangang bumilis, ay kailangang magsunog ng mas madaming fuel para mapabilis ang paggalaw ng mga piston ng makina. Kabaliktaran naman ang nangyayari kapag gusto mong bumagal ang sasakyan. Siyempre, kailangang mapahinto ang pagandar ng mga piston ng makina. Kaya pag wala ng fuel, ay wala na ring combustion at wala na ring heat energy na magiging mechanical energy para mapagalaw ang mga piston na ito. Ngayon, pwede ba nating palitan ng fuel tulad ng gasolina? Sa ngayon kasi, ang gamit ng tubig sa kotse ay ang pagiging coolant kung saan pinapalamig nito ang makina para hindi mag-overheat sa sobrang lakas o daming beses ng combustion reaction dito. Paano kung tubig mismo ang gagamitin para sa combustion? Kapag inisip nating mabuti ay parang hindi ito pwede kasi ang tubig ay nagpapalamig nga ng makina. Ang kailangan natin ay heat energy o init. Sa una pa lang ay salungat na kaagad sa gusto nating mangyari ang tubig. Ang tubig nga ang ginagamit natin para pumatay ng apoy kapag may nasusunog. Sa totoo lang, ang tubig ay isa sa mga produkto ng combustion. Tama, kapag ang fuel at oxygen ay naghahalo tuwing combustion ay may nabubuo dito. Puro nasa gaseous form nga lang. Kaya ang mga ito ay kasama sa usok na lumalabas sa exhaust ng kotse. Una, ang mga fuel ay nagiging carbon dioxide. Paglabas nito ay ginagamit ito ng mga halaman para sa prosesong photosynthesis. Pero kapag hindi masyadong efficient ang combustion na nangyari sa makina, ay pwedeng makabuo ng carbon monoxide kasama ng carbon dioxide. At iyang carbon monoxide na yan ang delikado sa ating kalusugan. Ito ang nilalabas ng marami ng mga smoke belcher. Pero kahit carbon dioxide o carbon monoxide pa man ang mabuo, ay kasama na mabubuo ng mga ito ang water vapor o yung gaseous form ng tubig. Kaya dito pa lang ay mukhang malabo nang magamit ang tubig sa pagpapaandar ng kotse. Wala ring ignition temperature ang tubig. Sa madaling salita ay hindi pwedeng masunog ang tubig. Kapag pinainitan mo ito ay may kakayahan itong i-absorb ang init at tataas ang temperature nito. At kapag ito ay umabot sa boiling point, ay kukulo lang ang tubig at hindi ito masusunog. Matratransform lang ito mula sa pagiging liquid at magiging gas. Ang gaseous form na ito ng tubig ay tinatawag ding steam. Pwede itong uminit ng uminit kaya pwedeng magamit para magpaandar ng makina. At ito nga ang dahilan kung bakit merong naimbentong steam engine. Kaso, para may mabuong steam ay dapat magpainit ka ng tubig ng tuloy-tuloy.
madali pa man ding lumamig ang tubig. Kaya kailangan ng maraming panggatong o kaya naman coal. At ang usok na lumalabas sa mga sasakyang gumagamit ng steam engine ay yung galing sa pagsunog ng mga uling at mga panggatong na ito. Kaya hindi ito convenient o kaya efficient. Medyo masama din sa environment. Ang dami pa namang dapat sunugin para lang mapanatili ang steam na nagpapatakbo sa makina. Subalit, meron pa naman pwedeng gawin sa tubig para magbigay ito ng kaakibat na heat energy. Pwede mo naman itong palamigin. Habang bumababa kasi ang temperature ng tubig, ay nagre-release ito ng heat energy. Pero syempre, hindi ito kasing dami ng kailangan natin para sa ating makina. At saka paano naman aandar ang ating makina kung ang nasa loob nito ay nagyayelong tubig? At kung gagamitan natin ng konting kalkulasyon, ay pwede magkaroon tayo ng estimate na mahigit sa 10.8 kilo ng tubig ang kailangang magyelo para lang mag-release ng heat energy na katumbas ng pagpapatakbo ng makinang may 1.3 horsepower sa napakaikling panahon. Kaya lang, ang isang diesel engine ay gumagamit ng 100 to 150 horsepower. Isipin nyo na lang ngayon kung ilang kilo ng tubig tuloy ang dapat gawing yelo. Kaya wala na ba talagang pwedeng gawin para magkaroon ng mga water-powered na kotse? Hanggang science fiction na lang ba ang ganitong mga sasakyan? Meron pa namang nakikitang paraan para magamit ang tubig sa ating mga makina. Kaso, kailangan gumamit ng ibang proseso at ito ay yung tinatawag na electrolysis. Ito yung chemical reaction para mapaghiwalay ang hydrogen at oxygen na bumubuo ng tubig. Ang tubig kasi ay may chemical formula na H2O. Ibig sabihin nito ay sa bawat water molecule ay may dalawang hydrogen atom at isang oxygen atom. At kung gagamit ka ng electricity, ay pwede mong mahati ang water molecule na ito para magkaroon ng hydrogen gas at oxygen gas. Hindi ito madali kasi sa electrolysis ng 18 grams ng tubig ay kailangan ng hindi bababa sa 66 watt-hour ng kuryente. Kumbaga, kailangan mo ng energy para makakuha ng bagay na makakapagbigay ng energy. Dito palang mukhang malabo na. Isipin mo na lang, makakuha ka lang ng 2 grams ng hydrogen gas at 16 grams ng oxygen gas mula sa 18 grams ng tubig. Pero focus muna tayo dun sa hydrogen gas na galing sa tubig. Ito talaga ang siyang gagamitin para mapaandar ang kotse. Pero hindi ito dadaan sa normal na combustion reaction tulad ng gasolina o diesel. Ito ay dadaan sa tinatawag na hydrogen fuel cell. At sa loob nito, ang hydrogen atom ay kukuhanan ng proton at electron. Ang hydrogen atom kasi ay binubuo ng isang proton at isang electron. Maghihiwalay ito, parte ng tinatawag na oxidation reaction kung saan matatanggal ang electron. Ang mga electrons na ito ang siyang gagawa ng electric current. Kumbaga, ang mga sasakyan na papaandarin ng hydrogen fuel cell ay mga electric cars. At ang mga protons na natira ay sasama sa oxygen gas para makabuo ng water vapor. Ito ay tinatawag na reduction reaction naman. Kaya sa kabuuan, ang waste product ng paggamit ng hydrogen fuel cell ay tubig lang habang nakakapagbigay ng kuryente na pwedeng magpaandar ng kotse. Sa ganitong paraan ay mukhang pwedeng gamitin ang tubig para magpaandar ng kotse. At hindi lang basta kotse kundi electric-powered car na makakatulong sa pagbaba ng polusyon sa kapaligiran. Pero kung ating susuriin, hindi ito maisasagawa sa ngayon. Ang kuryente na naibibigay ng bawat isang hydrogen fuel cell ay nasa 0.5 to 0.8 volts lang, habang kailangan ng isang electric car ang kahit man lang 400 volts para sa makina at 12 volts para sa mga ilaw, bintana at iba pang electronics. Bale, kailangan ng higit pa sa 800 na hydrogen fuel cells. Na-estimate din na kailangan ng mga 1 hanggang 6 na kilo ng hydrogen gas. Kung 2 grams ng hydrogen ang nakukuha sa electrolysis ng 18 grams ng tubig, ay kailangan ng 9 hanggang 54 kilos ng tubig na dadaan sa electrolysis. Kung ito ang magiging basihan, ay hindi na magmumukhang kotse ang paaandarin dahil kailangang may mga lalagyanan ng sobrang daming tubig, hydrogen gas at oxygen gas. Ang problema pa dito ay napakadaling magliyab ng hydrogen gas. Konting pagkakamali lang ay pwedeng sumabog ang kotse mo. Kaya kahit na ayon sa siyensya, ay pwede naman tubig na lang ang gamitin para makakuha ng kuryente para sa mga electric cars,
hindi pa rin kakayanin. Gagastos ng napakalaki para sa mga hydrogen fuel cells at sa mismong kotse. Gagastos din sa electrolysis at may mga safety concerns na hindi pwedeng palampasin. Ikumpara mo sa traditional na kotse na pinapaandar ng diesel o gasoline engine ay mas convenient, efficient at mas mura pa rin ang mga ito kaysa sa electric car na pinapaandar ng hydrogen fuel cell. At sa totoo lang, hindi naman direktang tubig ang nagbibigay ng kuryente dito. Kasi pwede namang magkaroon ng ibang source ang hydrogen na gagamitin sa fuel cell. Sa madaling salita, hindi pa pwedeng gamitin ang tubig para magpaandar ng sasakyan. Kahit sagana at renewable ito, mas marami pang enerhiya ang kailangan para magamit ito kaysa sa kaya nitong ibigay. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell